Breaking news today. Gulat ang lahat sa balitang ito. Ayan. Pero nandito yung mukha ni Castro, ni Cheese, ni PBBM, ni Basti, tsaka ni FPRRD. Aba. Ano ito? Siyempre, itong balitang ito ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at ng komento dito sa video ang ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin, sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Ito po, yung budget na scam. Yung budget ay galing po sa Tingog Party List. Yung mukha nila, Tingog Party List, nakalagay doon sa tarpaulin. Parang isang wall ng building. Ano pa ba ang sasabihin matino nitong makabayan black na ito, etong si Castro sa mga Duterte? May nasabi ba itong maganda sa kapwa nila? Puro naman negatibo ito eh. Sana manalo kayo bilang district congressman. Party list eh. O sabi dito, pabida lang yan si Castro. Correct. Alam mo, walang mapulot sa'yo. Walang mapupulot na matinong matututunan sa'yo, Castro. Sa totoo lang. Ewan ko paano ka nanalo dyan. Alam mo, Castro, hindi po taktika yan. Okay? Tama yan. Kasi po, papaalala ko, baka mambabatas ka, hindi mo nauunawaan. Ang batas ay patas. Hindi pwedeng sa isang tao mo lang i-apply yan. Oh. Kasi kung wala ka ng mga matibay na ebidensya, at sasampahan mo ang isang tao at tatanungin mo, halimbawa, bakit ang puro ipinaiimbestigahan sa Senado ay yung patungkol sa mga may connection or hindi maka-administrasyon? O, di ba? Si Guo, si Tebe, si Bantag. O, pero yung kaisa-isang iniimbestigahan dyan na kaso, yung Fidea Leaks, wala kayong gana. Gusto nyo pahinto. Naintindihan niyo po yung pagiging... Siyempre, takot lang niyang mga yan. Diba? Kaya ibabaling na lang talaga nila kung sino talaga yung mortal enemy nila. Kaya naman natin yung mga Duterte kasi sino yung mga yung mga Duterte na lang talaga. Total, ito lang naman ang natin eh. Siyempre, kapag sila, lumaban sila sa administrasyon. Kung saan sila pulutin. Ano nyo? Hindi kayo patas? Tandaan po, ang batas ay patas. Oo. Wala kayong gustong imbestigahan yung... Ang batas ay patas, kailangan wala kang kinikilingan. Kapag may nakikita kang mali, mas lalo mong ipaglaban. 'Di ba? Administrasyon man yan o hindi. Basta nakikita mong mali, mas ipakita mo sa mga tao na talagang ipinapatupad mo ang batas kasi kayo yung gumagawa ng batas. 'Di ba? Sa Kongreso kayo gumagawa ng batas diyan. 'Di ba? 'Di ba mga tunay? Correct me if I'm wrong. Hindi lang dapat sa isang tao kayo nakatutok. Kailangan lahat ng gumagawa ng mali is kailangan imbestigahan o sisain nyo. Ganun yun eh. Kasi parang ang nangyayari is nagiging personal. 'Di ba? Personal nyo. Dahil alam naman natin na meron kayong alitan sa mga Duterte at ayaw nyo sa mga Duterte. Kaya ganun ang lumalabas sa mga tao na talagang parang personal na yung laban. 'Di ba? Kasi napakarami kayong pwedeng kaso na imbestigahan o papilan. Kaso hindi nyo ginagawa. Yung lang eh. Oh. Kaya ganyan din po. Parehas din. Kung iimbestigahan nyo si Tatay Digong, dapat nga pati si Marcos Sr., hindi directly si Marcos Sr., hindi lang si Era, pati yung panahon ni Marcos Sr., tingnan natin. Tanong, kayo na sumagot. Kayong mga nanonood, especially yung mga kaedad ko, or mas matanda sa akin. Noong panahon ba ni Marcos Sr., maybe not directly naiimbestigahan at may resolusyon na si Pulong Duterte, yari na po. Kasi alam nyo po, gustong pa-imbestigahan, lalo na ito po ang issue nila eh. Papapasukin yung ICC. Yan po ang totoong kwento niyan. Yan ang kabuuang kwento niyan. Ginagamit itong EJK di umano. Sinampahan na rin ng pula. Alam nyo naman pakana ng dilaw yan eh. Okay? Ngayon, instead na tinatagurian nilang fake news itong EJK di umano ng mga Duterte, sinampahan pa ng pula. Kita nyo naman sila, di ba? Binibintang na rin kay Duterte.
Oh, ay dyan na rin sila Tamba, binibintang. Ewan ko ba ito talaga si Tamba, oh. Hindi ko alam kung ano ba ito, eh. Kung talagang ito ba ay parang puppet ng isang politiko dyan. Oh, so, kumbaga, ang dilaw kapag humalo sa pula, parang pangit ang lalabas na pula. Kaya ganyan, 'di ba? Mas maganda yung pula tsaka green. 'Di ba? Para kasing nagkaroon sila ng power, 'di ba? Mas hindi sila matunog pero alam natin na nandiyan lang sila sa paligid, 'di ba? Ayun yung hinihintay nila eh. Kumbaga, nakaposisyon na kami, posisyon. Oh. Ngayon, wala na yung green. Oh. Ay nako. Ibinibintang at pinaiimbestigahan. Okay, itong EJK, no, extrajudicial killings nitong si Duterte, di umano. Ayan, maganda ngayon itong resolution ngayon ni Pulong Duterte. Magkakabulat-latan. Teka muna, bakit lang iimbestigahan nyo yung sa tatay ko? May patas dapat. Alam mo, may punto po si Pulong Duterte ron, ha? Kung mag-iimbestiga kayo, dapat imbestigahan nyo lahat. At sinabi niya, 25 years back, kahit simula pa sa kay ERAP, imbestigahan niyang EJK na yan. Aba, mayayari ka dito, ERAP. Teka muna. Pero, hindi lang dapat yung nakaraang 6 years ni Tatay Digong ang imbestigahan. Para sa akin, dapat imbestigahan din yung ngayon. Meron bang EJK ngayon? Para patas tayo. At nung panahon ni ERAP, at yung mga sumunod pa kay ERAP. Pero, Pulong Duterte, I beg to disagree. May kulang po kayo. Bakit kanyo? Dapat isinama nyo na. Ha? Pati nung panahon ni Marcos Sr. Oo, sulitin nyo. Kasi kung mag-iimbestiga ka ng dating presidente, to be fair, imbestigahan lahat. Tama yun kasi parang naging unfair eh. Ito lang ang tinututukan nila yung kay FPRRD. Yung EJK na yan, tapos yung kay Baste sa Davao. 'Di ba? Kasi yung EJK na yan, sigurado ba kayo na sa kanila nang gagaling yan? 'Di ba? Sila yung may gawa niyan. Oh. At saka alam nyo naman kung ano yung talaga, mission ng war on drugs. Puksain ang nagpapakalat ng bisyo. Bakit tayo allergic sa mga tao na pumipigil sa bisyo na yan? Dapat nga mas matuwa tayo eh. Mas magalak tayo na, uy, may mga tao na gumagawa ng ganyan, iniisip yung kapakanan ng mga tao. Yung kaligtasan ng mga tao. Pero hindi eh. Sa kabila ng nangyayaring ganun, na pagpuksa sa ganong bisyo na kumakalat, na alam natin na nakakasira sa mga tao, is naiinis. Maraming naiinis. 'Di ba? Ano ba meron dun? 'Di ba? Dapat isa nga kayo sa nakikiisa eh. 'Di ba? Kaso hindi. Ayaw nyo. Ay nako. 'Di ba? Gaya ng sabi, pwedeng totoo, pwedeng hindi totoo. Kaya iniimbestigahan. Well, then, imbestigahan nyo rin si President Senior. Di ba? Hindi, maraming nangyari nga no? Labas natin yung sa mga Duterte. May mga ganun dang nangyari sa iba't ibang administrasyon nun. Di ba? Pero hindi sila naimbestigahan. Ngayon lang talaga inopen. Dapat para maging fair ang laban, is maimbestigahan din yung mga dati. Coach Oli, patay na eh. Hindi, di ba baka yung galamay niya ang may kasalanan. O baka yung mga sekretary niya, o yung kung sino man, cabinet members niya, may EJK din. Ang punto rito, pag mali ang EJK, kay Tatay Digong, mali sa lahat. Hindi tayo dapat namimili kasi across the board, dapat lahat yan pantay-pantay. Di ba? May pagbatas, applicable kay Juan de la Cruz na pinakamaliit at si Juan de la Cruz na pinakamayaman, lahat yan sa pool. Walang bakit nangyari sa kanila yung ganun? 'Di ba? Dahil sa bisyo, patuloy na pero sa akin hindi parang sila yung nagpagawa nun. 'Di ba? Sinasabi nga nung iba, hindi sila yung may gawa nun. Joseph naman. Ipili ang batas. Hindi okay, iimbestigahan natin ang DDS. Hindi ganoon. Wala namang grupo-grupo yan, wala namang kulay-kulay yan. Oy, ayan na si Jing Corpus. Sabi, good acting, Coach Oli. Okay ang Banateros. Thank you, Jing Corpus. Thank you sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Kaya maganda ito. Halong katan. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi ko nagugustuhan yung nagiging ugali na natin na pag kami nakaupo na bago, sisisihin nyo yung... Naging gawain ba ni PRRD yan? Yung sinisi yung previous
previous administration? Hindi naging ugali ni PRRD yan. CCI kasi kasalanan mo. Kasi kasalanan mo. Hindi, move on. Trabaho tayo. Ngayon, parang lahat na lang. Hindi niya nga naging topic masyado si Pinoy nun eh. 'Di ba? Hindi niya pinakailaman. Kung ano lang inaiwan ni Pinoy, sige ganyan, sige punuan natin. Dapat ganoon. Walang sisihan sa nakaraang administrasyon kung ano 'yung nangyayari. Kung may pagkukulang kang nakikita nung nakaraang administrasyon, di punan mo. Mas higitan mo pa siya, dapat ganoon. Kulang na lang pagpatay kay Jose Rizal, ibintang kay PRRD. Lahat sisisihin si PRRD. Hindi ko maintindihan bakit hinahayaan. Posibleng wala silang direct hand. Pero the fact na hinahayaan nyo yung ganyan, kailangan patas. Good shot ka, Pulong Duterte. Kailangan talaga maimbestigahan din yan. Na magkahalabasan. Yung mga presidente bang yan matitino? Baka yung mga presidente niya magnanakaw din. Wala tayong pinagbibintangan. Wala tayong pinapangalanan. Pero baka mamaya turo sila ng turo, mga magnanakaw naman. Kasi yan lahat ng akusasyon kasi ibinabagsak sa mga Duterte. 'Di ba lahat iba't iba, lahat binibintang. Ika nga ni Coach Oli, lahat na lang ibinibintang nyo eh. Pati pag nanakaw ng sinampay sa kapitbahay, baka ibintang. 'Di ba? Pero yung iba hindi nila nakikita, 'di ba? Lahat ba ng mga naging administrasyon noon patas? 'Di ba? Dapat hindi lang kayo tumitingin sa isa. Kailangan lahat. 'Di ba? Mas kapani-paniwala kung lahat 'yon iniimbestigahan nyo. 'Di ba? Kung may pagkakamali silang nagagawa, hindi lang sa isang tao kayo tumututok. Kasi ang nangyayari nagiging personal na. Kasong pandarambong, kung ano-ano. May korupsyon, may hindi nagbabayad ng tax. Hindi natin alam, di ba? Bakit Duterte kayo ng Duterte? Diba? Tapos sasabihin nyo, mahina si Duterte. Tapos sasabihin nyo, matatalo si Sara. Wala na kayong bukang bibig kundi Duterte. Pati mga vloggers nyo, Duterte ang bukang bibig. Hindi. Sinasabi nila matatalo si VP Sara. Bakit parang gigil na gigil sila kay VP Sara na na matanggal sa pwesto, mapakulong, di ba? Bakit sila busy sa ganun? Kung talagang alam naman nila na hindi mananalo si VP Sara. Masyado silang alarma. Di ba? Kasi kung alam mong ganun, hindi naman nanalo, bayaan mo na yan. 'Di ba? Pero kung nakikita mo kasing banta sa'yo, is talagang gagawa ka ng paraan para talaga mawala sa tinik ang tao na yun. Kasi tinik siya sa landas mo 'Di ba? Hindi sila kikita, hindi sila magkaka-views kung hindi Duterte ang topic o hindi pa si Pastor Kibuloy ang topic. Sabi ni Jing Corpus, pangit ang signal dito, nasa bundok kami bisita. Ingat kayo dyan, ingat. Sabi naman dito, walang boses si Pulong sa Kongreso. I agree. Bakit? Kasi yung Kongreso, hawak na po yan ni Tamba. Kaya ulit, pinaliwanag ko na to sa live, maganda ngayon yung nangyayaring rigudon sa Senate dahil di umano, ito ay parang lumalabas ay hawak ng DDS o hawak ng PDP or to the very least, hindi hawak sa liig ng administrasyon. Si Pulong kasi parang sa Kongreso para siyang nasa kuweba na punong-puno ng tigre. Siya lang yung mag-isa makikipaglaban dyan. Kahit may gustong kumampi sa kanya dyan, ay nako, parang tagilid. Kaya nga, pansinin nyo, nagkaroon ng dinner. Okay? Ibig sabihin nun, naglo-loyalty check yan. Which is normal na nangyayari, pero may loyalty check, kailangan maano niya ang Senado. And I don't think kaya nilang hawakan ng Senado to balance yung nagiging hawak nila sa liig ang Kamara. Okay, I believe you. Wala pong boses si Pulong sa Kongreso, I believe you, pero maganda na rin yung naghain ng resolution. At least, mabubuka sa mata ng taong bayan. Kaya po, ito po, nasa sa amin na pong mga DDS vloggers, nasa amin mga nasa broadcasting, nasa sa inyo pong mga DDS, ang pagpapakalat nito. Kaya nga sabi ko, i-like nyo, tulong-tulong tayo, ikalat natin. Kasi, yan po ang isa sa armas natin. Kung sakaling walang boses yung politiko dahil pinagkakaisahan, tayong mga DDS ang magtulong-tulong. Ikalat natin. Lahat ng mga vloggers na DDS, i-discuss to, paingayin to. Nang sa ganun, ang kanilang magising. Teka muna, nakabantay ang mga DDS. Kayo rin, ikalat nyo yung mga video na ganito, hindi lang yung sa akin, pati sa mga DDS.
Kukunti na po ang nagdi-discuss niyan. At tatandaan nyo, busa lang bibig ng mainstream media. Kaya nga po, SMNI pinasusuportahan ko sa inyo dahil ito na lang ang mainstream media na may yagballs, nagbabalita ng kabilang parte. Di ba? Hindi po Kita naman natin yan, matapang talaga yung mga nadidinig natin sa SMNI, no? one-sided lang ang ating nababalitaan. Maraming salamat, Jing Corpus. Inulit pa. Replay na lang po ako. Putol-putol po signal dito sa Ganbate, Kudasay. Replay mo, Jing Corpus. Maraming salamat pa. Inulit pa ang kanyang pagpapakulay. Thank you. Ingat kayo dyan sa bundok, ha? God bless you kung ano man ang inyong sinumang dadalawin nyo dyan. Thank you, Jing Corpus. Tuloy tayo. Hindi lang dapat Davao ang imbestigahan sa mga insidente ng EJ case, kundi Real vibes. Good. Live po tayo. buong bansa. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng paglulunsad ng House of Representatives Committee on Human Rights na investigasyon sa drug-related killing sa ilalim ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mismong pagdinig, inamin ni dating Justice Secretary sa ilalim ng dating administrasyon at ngayon Solicitor General Menardo Guevara na may mga insidente ng human rights violations hindi lang sa kasagsagan ng drug war. Batay naman sa Makabayan Black lawmakers, hindi katiwa-tiwala ang source na naghain ng... Wala namang sasabihin maganda itong Makabayan Black na ito. Kontrabida lang ito kay Duterte. Alam naman natin talaga, kontra yan since day one. Pero kawawa talaga, no? Kapag merong susunod na leader natin na ganyan na kukontrahin na naman yung mga masasamang bisyo na yan, magkakaroon na naman ng drug war na ganyan, is alam na gano'n na naman ang mangyayari sa kanya para yung kapalaran niya, gano'n na naman. No? Gumawa ka ng kabutihan, masama sa paningin nilang lahat. Tanong ko sa'yo, Castro, ano na nangyari sa kaso? Tay-tay na yung nangyayari dyan. Yung kaso mo, isinampa kay Duterte, same din yan yung kaso ni Trillanes na sinampa kay Banat Bayat at Atty. Roque. Walang patutunguhan yan. Wala. Asa pa kayo. Hindi naman gago ang ating Supreme Court. Batatalino yan. Halatang-halata naman niya, inyong kaso ay panghaharas lang sa mga Duterte. Ayon, natating natong haya ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Coach Oli. Ayan, mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.